What's up guys? Alexis here from DIY CNC Philippines. For today's video, ipapasilip ko sa inyo kung ano yung laman ng control box na ginagawa ko at yung mga ibang parts, yung mga equipment na ginagamit ko sa pag-build ng box. Okay? So tara, simulan natin. Welcome back guys. So, ito yung control box na ginagawa ko today. Actually, I've been working on this now for more than a week. So, medyo tedious kasi yung job at maraming ginagawa. Medyo maselan at masinsin ang ginagawa ko. Hindi naman to basta-basta. So, ito guys yung control box na ginagawa ko. So, as you can see, ito yung driver, control board, electronics, and then yung wiring, which is ito yung pinaka-exciting part ng build na to, no? At saka siya rin yung pinaka-matagal. By the way guys, as you can see, no? Pag nag-build ako, gusto ko maging maayos yung wiring para pag si client is magre-rewire siya, hindi siya maliligaw. Okay, so as you can see, color-coded, meron pang ganyan spiral, and then naka-cable track pa. So kahit baklasin mo yan, hindi ka maliligaw. This one, yung mismong power ng control, as you can see, naka-crimp yung lahat ng dulo. Lahat yan, naka-crimp. Iba may shrink tube, zip tie pa yan. Ito rin, may zip tie, may shrink tube pa para maganda yung tignan. Parang ganyan. Ayan. Color-coded, naka-crimp, ayun, naka-crimp lahat. Kapag tinanggal niyan, ayun, naka-crimp lahat yan. Color-coded. And, also, ayan, ito yung pinaka-box. So, pinipinto lang, temporary box kasi ito, no? And, ayan. And guys, so, aviation connector, the best yan. Mga control box natin, no? And also, ito yung kanyang power supply, medyo malaki. So, again, naka-crimp, heavy duty cable yan. Ito yung pinaka-limit switch niya, as you can see, shielded cable, aviation connector. Ayan, naka-crimp lahat. So, napaganda ng build na to. Malinis yung wiring. And nga pala, isa sa mga, ito yung nga pala yung mga equipment na ginagamit ko pag build. Pasensya na kayo, medyo makalat ang part ko, ang working area. So, gumagamit ako ng shrink tubes. Okay? Then, ito, importante ito. Yan. Mag-invest na kayo sa gamit ng ganito kung mag-build kayo. Mura lang naman yan sa Shopee. And then, ayan yung mga, ayan. Of course, yung mga cutters, ayan, at saka some spool of cables, heavy duty lahat yan. And ito yung stepper motor, NEMA 23, 3 ampere to. So, ayan, shielded cable, may aviation connector din. Ayan. So, also, gumagamit ako ng mga ganito. Yan. So, ang dami nila, di ba? Then, M3 screws, stand-ups. Yan. So, yun guys. So, of course, yung pinaka-importante, yung panghinang. Yan. Kahit anong klase, basta maganda sumunog, okay lang. So, ayun guys. So, ayan po yung laman ng DIY CNC controller na ginagawa ko ngayon. So I hope na nagkaroon ka na idea kung paano mag-build ng control box. Okay, marami naman dito sa internet. Pwede rin kayo mag-YouTube, pwede rin kayo mag-research. You can also do your own custom design. Iba-iba naman yan. Sometimes nag-3D print ako ng mga plates. Gamit ito. Ayan o, katulad niya. Yung pula. 3D printed yan. Ito rin yung pinaka-panel. Nga pala. Ito. Yan. So, mga 3D printed. Yan. Emergency switch. Ito. Variable speed control. Pang trim router lang. Okay? Trim router. Dito ko kakabit yan. So, parang ganyan siya. Okay? Yan. So, open top yan.
option niya kung acrylic casing siya or open na lang. Para sa akin, mas maganda kung open na lang. Okay guys, ano gusto niyo, open o hindi? Comment nyo na lang, no? Depende yan, iba-iba tayo eh. So, ayun. I hope na nagustuhan nyo yung quick tour nitong build na ginagawa ko, no? And, so yun guys, so yun na yung quick tour guide ng build na ginagawa natin ngayon, no? So, I hope nagustuhan nyo. I hope you can subscribe to my channel, like, and share nyo na rin po. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. So, thank you so much guys. See you in the next video.